Ayan mga sir, kung nakikita nyo, sobrang dami na ng kalawang niya. Kinakalawang na talaga siya. Good day sa inyo mga sir, welcome back sa ating munting channel. Panibagong video na naman ang ating gagawin. At sa video na to mga sir, lulutasin natin ang isa sa problema ng ating mga motor. Last vlog ko, naglagay ako ng relay sa aking busina. Kaya lang, minsan mga sir, nawawala talaga yung busina niya. Kaya naisip ko, ang problema ay dito, sa switch na to. Dito sa button ng ating busina. Kaya, try natin buksan ngayon mga sir, kung ano nangyari dito, bakit hindi siya madaling mag-function, o minsan nawala yung function niya. Yun ang gagawin natin ngayon. At yun ang ituturo ko sa inyo ngayon mga sir. Kung gusto mong malaman mga sir, patuloy mo lang ang panonood ng video na to. At huwag mong kalimutang mag-like kung nagustuhan mo, kung magustuhan mo ang video na to. At subscribe rin kayo mga sir at pindutin ang bell button natin para updated kayo sa mga video natin. Simulan na natin mga sir. So unang-una mga sir, tatanggalin natin itong switch na to. Gumamit tayo ng Phillips screw. Unang tatanggalin natin itong choke ng ating motor kasi hindi siya matatanggal kapag nandito itong choke. Katapos mga sir, pwede nating tanggalin ang tornilyo niya sa ilalim, itong dalawang tornilyo. Ayan mga sir, natatanggal ko na yung dalawang tornilyo. Buksan natin. Ito. Kung nakikita nyo mga sir, may kalawang na dito. So, kinakalawang na rin itong screw natin dito. Buksan natin. So, since ito naman yung problema na lulutasin natin, kaya dito tayo magbukas. Yan. Ayan mga sir. Kung nakikita nyo, sobrang dami na ng kalawang niya. Kinakalawang na talaga siya. Kaya, hindi na masyadong mag-function itong ating busina. So, on muna natin. Test try natin. Oh, tingnan nyo mga sir. Hindi talaga siya nagpa-function. Yan. Kailangan pang idiin. Hindi siya nagpa-function. Ito ang lilinisin natin mga sir. So, tatanggalin muna natin to. Ingatan lang natin ang mga screw natin mga sir. Baka mawala. So, pagkatapos, ito ang tatanggalin natin. At pakiingatan lang mga sir kasi may bulitas siya dito. Baka mawala itong bulitas niya. So pwede na rin natin itong tanggalin. Yan. Pagkatapos, tatanggalin natin itong ating switch ng busina. So madali lang naman itong ibalik mga sir. Pagkatapos natin tanggalin mga sir, sabay-sabay natin itong lilinisin. Tatanggalin muna natin lahat. Tatanggalin ko muna mga sir. Ito. Kukunin ko muna to. Pagkatapos babalikan ko kayo. Ito na mga sir. Natanggal ko na. So, ito mga sir. Teka lang papakita ko sa inyo. Ito mga sir. Kung napapansin nyo, yan, wala na siya sa kulay niya. Nagkakalawang na siya. Yan. Yan ang lilinisin natin mga sir kasi yan ang sagabal sa pag-push natin ng ating mga busina.
So lilinisin natin to, kukunin natin tong spring niya, tapos itong bakal na to, hindi siya nag-focus, itong bakal na to kukunin natin at anong tawag nun, lilihain natin. Okay naman yung connection naman niya mga sir, hindi naman naglo-loose. Kaya lang, ito lang talaga ang problema natin. Dito sa spring na to, kinakalawang na. At saka yung contact niya dito sa isa. Papunta dun sa isa. Tatanggalin muna natin mga sir. Ingatan nyo to mga sir, baka mawala. So ito na, natatanggal na natin. Ito. So ito mga sir, kung napapansin nyo, yan. Yan yung dahilan kaya naglo-lose contact tayo. At ito, dito to. Yan. Nawala na rin yung contact niya dahil sa kalawang. At ito mga sir, itong bakal na to, pagka pinush natin, didikit siya dito. Pero, nawala yung contact niya dahil dito. Ayan. Nangingitim na siya mga sir. Ayan. Nangingitim na. At saka ito, nangingitim na. Maitim pa sa budhi. Ito mga sir. Lilinisin natin to. Kaya lang mga sir, wala tayong liha. Kaya gagamitin natin ito. Napakadukha natin mga sir, hindi natin kaya bumili ng liha. Ito, lilihain na natin. Ganito lang mga sir. Yeah. Ito isa. Ganito. Ayan. Lilihain natin mga sir hanggang makita itong bakal niya. Maging kulay bronze siya. Ayan. Liha muna tayo. Yan mga sir, tapos na nating lihain ito. Itong isa, tapos na rin. At itong spring, tapos na rin. So, kung magtatanong kayo bakit hindi ako bumili muna ng liha para mapadali yung trabaho, napakalayo ng hardware dito sa amin mga sir. Kaya okay rin naman to, kaya ito na lang ginagamit ko. Mas maganda rin naman itong ginagamit ko kasi matigas siya. Hindi ka mahirapan. Ganito. So, yun mga sir. Napakadali lang ng problemang to. Napakadaling solusyonan. Kaya doon sa iba mga sir na palaging nagsasabi na sira na yan, hindi lang talaga nila alam kung paano siya re-remedyohan. So konting problema lang naman to mga sir. Napaka basic. Basic na basic. Kapag naglulus ang contact na to, hindi kakapit yung spring niya dito. So kasi ito mga sir, ganito yan. Dito siya. At may connection siya sa spring. At ito may connection sa spring. Itong dalawang bakal na to, ito, wala siyang connection. Itong accessory at saka yung ground. So kapag pinush natin, itong ground niya, accessory niya, didikit dito sa ground. Kaya magkaka-power. Hindi pala siya ground mga sir. Hindi siya ground na. Trigger siya, trigger. Hindi siya ground mga sir. Iti-test natin muna. Iti-test natin mga sir para sigurado. Kung mali ako, pasensya na. So, yan. Uwan natin yung motor natin. At dikit natin to sa bakal. Kung mali to mga sir, so okay, accessory to mga sir, at ito yung trigger nya, hindi siya ground mga sir. Accessory wire, ito yung trigger nya. Kapag nagdikit itong dalawa mga sir, bubusin na
ang ating motorsiklo. Buti naisip kong i-test. Baka pagtawanan tong video natin. Yun mga sir, hindi sa ground mga sir, trigger at saka anong tawag dito? Accessory wire. So yun mga sir. Tapos na tayo dito mga sir. Balik na natin to. So ito lang naman ang gusto nating ayusin, pero linisin din natin yung ibang parts niya mga sir kasi kinakalawang na. Balik muna natin to. So yan. Yan. Napakadali lang ng problema na to mga sir. Madali lang solusyonan. Basic na basic. Test natin. Ayun. Isang click lang mga sir, oh. Ayan. Ibig sabihin, yun lang ang problema natin. Kailangan lang siya ng kunting linis, kunting alaga lang mga sir. Hindi yung nagpapaniwala tayo na sira na. Kailangan na palitan. Dito na naman tayo mga sir. Linisin lang natin to. Yun mga sir, okay na to. Pwede na siyang ibalik mga sir. Pwede natin siyang ibalik. Kaya check muna natin dito sa isang switch ng ating signals. Okay pa naman siya mga sir. Okay pa naman siya. Kaya pwede natin siyang ibalik mga sir. So balik ko muna, hindi ko na ipapakita mga sir. Madali lang naman to para mapaiksi yung video natin. So, ang goal lang naman natin dito ay malinis itong switch ng ating busina at masolusyonan yung hindi niya pagtunog. So, yun. So, kung napapansin nyo mga sir, okay naman siya. Okay na siya. Ayan, isang click lang. Ayan, isang click lang. Kaya, okay na yung motor natin. Nasolusyonan natin mga sir. Nagawan natin ang paraan kung paano siya gagawin. So, yun mga sir, nabuo ko na ulit ang ating switch ng busina, yung left handlebar switch natin. So ito mga sir, tips ko lang sa inyo, kung may napapansin kayong defect sa ating motor, minor lang naman yung problema, advice ko lang mga sir, huwag magpalit agad ng parts mga sir. Kasi kung kaya pang solusyonan, bigyan natin ng solusyon yan. Follow mo lang yung channel na to, subscribe mo lang yung channel ko, at gagawa natin ng paraan kung ano yung problema ng motor natin. Comment mo lang sa comment box ko at sigurado kong masasagot natin yan. So hindi man siguro yung lahat, pero gagawa natin ng paraan yan para masagot yung katanungan nyo. So yun mga sir, naibalik ko na nga at hindi ko na pinapakita sa inyo kasi madali lang naman kung paano nyo tinanggal yung ito kanina. Ganun din ang pagbalik. So kung napapansin nyo, gumana na ulit, maganda na ang tunog niya ng busina, hindi na yung kailangan pa nating idiin para gumana yung busina natin. Yun lang mga sir, kung may natutunan ka sa video na to, huwag mong kalimutang mag-subscribe at mag-like mga sir, at share mo to sa mga kaibigan mo na ganito rin ang problema. Sigurado akong masusolusyonan natin yan. So yun lang mga sir, hanggang dito na lang ang video ko, at maraming salamat sa panonood mga sir. So ito, balik ko na to dito kasi okay naman yung problema natin. Kaya ride safe palagi.